Parang makapangyarihan po ata sila, sir. Parang untouchable kaya, hindi kaya? Hindi naman po siguro, sir. Nakausap ko po yung office ng Menro. Nag-inspect po sila, hindi po sila pinapapasok. Ay, hindi sila pinapapasok ang Menro. Yes po. Lumalaban na ata ito. Mukhang makapangyarihan itong babuyan na ito eh. How many times would you have to issue a notice of violation na binigyan na sila ng relocation? Yan, 2023 pa. 3 taon na nakalilipas, eh wala pang ginagagawa. Hindi ba national kayo? O kung sino bang kanang pader na sinasandalan, gigibain po namin, sir eh. Ilan po ang violation na issue ninyo, ma'am? Nakatatlong Na 3 na, wala pa rin kinagagawa. Lintik naman to. Ano pa bang gusto ninyo? Hindi na sir, paano mabigyan ng sila ng due process? Kasi Sandali! part naman Can you po. call that a due process? Holy cow! Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Nagrareklamo po ang sandamakmak ng Marcidente sa mabahong amoy ng Golda Farm. Ito pang sinasabing piggery. Eh, ano ba to, sir? Parang medyo pati pati sanggunian, I don't know kung panlalawigan ba to or sa inyo, sanggunian ninyo, parang hindi po kinikilalang kapangyarihan na pagdating ho sa mga patakaran, sir. Yun nga po, sir eh. Kasi maraming reklamo po sa amin na dumating sa opisina po namin. Inadresan po namin, tinatawag po namin ang may-ari po noon. Sino pong may-ari, sir? Ano pong company? Si Ninang Maribik Tejada po. Parang makapangyarihan po ata sila, sir. Parang untouchable kaya, hindi kaya? Hindi naman po siguro, sir. Kaso lang talagang mahirap pong kausapin po sila kung minsan. Well, kapag gano'n na, sir, dapat idulog nyo na po dito pang national para mabigyan ng instructions. Wala pong above the law. Wala pong po pwedeng, kumbaga, lumagpas sa sinasabing lakas ng batas po natin, sir. Hindi po ba? Hindi nga po, sir. No, nagkipag-ugnayan po kami sa EMB, Environmental Management Bureau, para po makita, ma-inspect po nila yung babuyan po rito sa amin. Na-inspect naman. Hindi daw po pinapapasok, sir. Ganun daw ang dating eh. Totoo ba, sir? Nung una, sir, kasi po may ESF, hindi po sila pinapapasok. Sir, tandaan natin dito, sir, kung hindi sila pinapapasok, ba't nag-ooperate pa rin? Kung ayaw nila magpapasok, din tanggalan na po sila, lagyan na po sila ng parang closure by the order of the mayor or by the order of kung sinong gobernador. Simple lang naman po, sir. Papaskil lang naman po yan. Close by the order of. Kasi matagal na pong kalang paglalabag. Pwede po rin gawin po ng BMB, Environmental Management Bureau ninyo sa pamamagitan ng inyong menro dyan. Sa tulong po ng munisipyo, legal po ninyo. Ipasa nyo na po sa sangguniang panglalawigan. Kami po, sasaluin namin dito kung sino ba talaga. Kung gano'n po katapang po yan, sir, pwede po kami pumunta, bumisita. Medyo matagal na po kami, di nakakalabas. Natatenga na po kami sa Manila, baka kailangan bisitahin na po ito eh. O kung sino bang kalang pader na sinasandalan, gigibain po namin, sir eh. Meron po naman, sir, na agreement po namin 2023 na i-relocate na lang po nila para Bakit sir hindi pa nag-relocate, Mayor? Yun nga po hindi ko alam, sir, kasi po binigyan po ng Sangguniang Bayan noon. So magre-relocate sila, sir, to the extent na parang ito naman po, sir, to the detriment of the population ninyo, sir? Para win-win solution po sana, sir, para po hindi naman po maperwish yung pagkabuhayan po nila. Sir, nakaabot ba to sa gobernador? Hindi po, sir. Sa EMB po kami Well, siguro, sir, kinakailangan na po rito. Baka maano na po yung Quirino para maabot na yung sangguniang bayan na po. Yung board, ipatawag na po to. Environmental issue na po to eh. Para mapatawag yan po, sir, ma-actionan, kasi kung hindi na po nakukuha sa inyong level sa munisipyo, diretso na po natin sa gobernador. Parang gobernador na po, gagawa ng paraan dyan, masuspinde kung sino man tanggalin yung kanilang lisensya, at yung DNR, ganun po magagawa, i-close na po muna sila kasi matagal na pong binigay sa kanila eh. Due process was given, enough time, ganun pa rin po sila, matigas pa rin ang ulo. Oo, sir. Sige po, sir. Kung yun pong suggestion po ninyo, ipapurwag po namin sa office at Sangguniang Panlalawigan. Siguro, sir. Sir, naman, after yung huling inspection natin, Sir, parang inspection yun, pero hindi nilalabag pa rin. Dapat relocated na yan. Ba't nandyan pa? Sir, Ganito, sir, ganito lang, ma'am.
Part 2, kinakailangan po natin, papasok na po kami rito ang BITAG Investigative Team kung kinakailangan. Bibisitahin po namin, kakalampagin po namin, dadalhin po namin sa national. Kung kinakailangan, kahit nagkakagulong Senado, Kongreso, ipapaimbestigahan na po natin. Kunting kinakailangan siguro natin din sa environmental, sa issue ng environment, kung sino man nakaupo dyan, dapat ipakita, imbestigahan na po ito ng malawakan. Ma'am, babalik po kami sa inyo sa Monday, ha? Yes po, sir. Apo. Leslie, hindi pa tayo natatapos dito. Tatawagan ka namin. Gusto namin matapos na to. Dapat dito, pag napapambansang sumbungan, BITAG Health Test, tigil lahat yan. Hindi po pwedeng tiga sa ulo. Yes, sir. Gagamitin natin yung batas, hindi ako nagsisino-sino. Mga sir, mga ma'am, may balita ba tayo kung may gagawin na bang hakbang si Mayor? May iba na bang mga gagawin na hakbang para posibleng may pasara na yung piggery or ipalipat? Meron na bang naibalita sa inyo? Sa pagkakaalam namin, sir, hanggang ngayon, wala pa kaming balita, sir. Nakaabot sa amin kasi parang nabulabog ata ang inyong Sangguniang Bayan. At dahil napaere na at medyo hindi namin alam, ito ba'y nakaabot sa inyong Sangguniang Bayan na may nagpaabot sa amin dito? Parang medyo nung sila'y napabitag na dito sa Pambansang Sumbungan Help Desk, parang may update ata. Hindi ko maintindihan. Hindi ba kayo tinawagan? Kasi nagmula dito sa Sumbong kaya medyo nakaabot doon sa Sangguniang Bayan. Sir, wala po kaming nakita. Okay, wala pa kayo. Siguro hindi kayo kinausap pero nakaabot na sa atin. Ma'am, may problema po tayo rito na parang nahihirapan daw ata ang mayor ninyo dahil sinasabi niya, ito dahil ECC, national na raw to, mayroon ng relocation to, pero tuloy pa rin ang mabahong baboy na to. Puro pambababoy yata sa mga residente. Ano masasabi niyo, ma'am? Actually, sir, tuloy naman, sa CS po, totoong meron po siyang na-issue environmental compliance. Ano pong ginawa ninyo? Sir, nung dumating mga complaint, nagmo-monitor naman po tayo. Ma'am, nagmo-monitor nga kayo. What I need is, ano bang ginawa ninyo para sa mga residente? Action! Hindi puro paliwanag. Nung mga inspection po natin, na-check naman po kasi na... Ma'am, hindi kayo Ma'am, sandali muna, no? Hindi na, para babalik na naman tayo eh. Tapos na tayo rin eh. Nag-inspection kayo, hindi nga kayo pinapasok. Pati yung lokal na pamahalaan, lumalaban natin yung lintik na nagmayari ng Golda Farm sa inyo eh. Yes po. Sir, pamention ko lang na kapag issue na tayo kaagad na notice of violation, ang kinuna na How many times would you have to issue a notice of violation na binigyan na sila ng relocation dyan? 2023 pa. 3 taon na naglilipas, wala pang ginagagawa. Hindi ba national kayo? Sir, ganito sir. Kasi diba yung issue dyan is foul odor. Sir, ang ano dyan, actually naman, ang may kumaga devolve function kasi ng form ng nuisance sa LGU. So kaya nga po siya napag-issue na ng Ma'am, yes. sir. Binigyan niyo ba, ma'am? Sandali. Nasa level na po sila. Sir. Ma'am, binigyan niyo ba ito ng ECC ng violation? Yes po. Nakailang violation ang in-issue ninyo? Ang inaano ko sir, nag-issue na may violation from their parang... Ilan po ang violation na issue ninyo, ma'am? Naka-3 Na-3 na, wala pa rin kinagagawa. Lintik naman to. Yes po. Hindi sir, for this time... Are you proud of it? Ine-reiterate. Hindi sir, ine-reiterate from there para makikita na natin. No, ma'am, sandali. 3 na yan. Makinig ka muna sa akin, ma'am. Hindi pala sir, sorry. 2 lang po. O, 2? Sorry po. Yes So po, gusto sorry. mo may pangatlo pa? Hindi na po. Kaya from there, sir, ito para magiging ground. Kung... Kailan po kayo nag-issue ng unang po, violation, ma'am? Sagutin mo ako. Huwag ka na magpaliwanag. Answer me. Nag-issue Answerable ba pa ng yes or no? SOP. Kailan? Nung 2025, then nagkaroon ng another, parang nung pumunta sa... 2025 first violation. Next. Yes po. Ito na, nag-issue na tayo ngayon nung June. Itong June po, nag-issue Itong June, nag-issue kayo ng 2026, tama? Yes po, yes 1 po. year after, wala pa rin nagagawa. So, ano pa bang gusto ninyo? Hindi sir, kasi from there, para ina-observe naman natin. Makinig ka na lang. Nataranta ka na. Hindi na sir, para mabigyan naman sila na due process. Kasi Sandali! Can you call that a due process? Holy cow! Hindi sir, kasi... Ano ba? Makinig ka, no? Makinig ka. I want you to listen. Yes, galit na ako. I want you to listen. You're a public servant. You belong to... You're director of Environment Management Bureau, Region 2. Pag hindi ka nakakuha ng aksyon na parang binabastos na kayo ng Golda Farm, what comes next? Sir, ganito yun. Pwede mag-explain. Na-issue ang ECC kasi that time, sir,
inallow siya dyan di ano lang ako, kasi inallow kasi ng LGU dahil agro-industrial sila. Ngayon, ng land use nila. So, kaya naman na siya ng ECC dahil complying siya before sa zoning. Yun po, yung issue ng odor, kung default function, so ano na talaga, this LGU na po kung i-apply nila para sa sanitation code po. Tapos ka na? Pero, yes, sir. Pwede na ako magpaliwanag? Yes, sir. Mabuti naman, nagpapaliwanag ka para kumalma ako. Nagkakape-kape muna ako. Sorry, sir. Sorry, sir. Ito yung sasabihin ko sa iyo. Ma'am, listen. Yes, sir. It is not what you know, it's a question of what you can do with what you know. Puro ka paliwanag. Hindi mahalaga sa akin yung paliwanag mo kung paano mo ginagampanan ng trabaho mo. Inutil pa rin ang inyong departamento. Bakit? Wala pa rin kayo nagagawa. Tapos, walang pumupuna sa inyo, may isang bitag, hindi tulfo, bitag. Bibitagin ko kayo. Una sa lahat, nakita mo na may violation. First violation, 2025. Second violation, June 2026. Alam ng LGU under sanitation sa loob, hindi kayo nararespeto. Hindi ka ba lumapit sa inyong DNR at saka LGU nakipag-ugnayan, gobyerno sa gobyerno? Government, makinig ka, Yes, government to government, para nang sa ganon, yung LGU, wala na sa mayor, yung gobernador na ngayon, ang pwedeng lumapit dyan, magkaroon ng public hearing, ipatawag yung sinasabing, mga nasa, ito'y sanggunian, panlalawigan, ipatawag si mayor, ipatawag kayo, to solve the problem, we use DNR and LGU na. Wala na sa'yo. Puro ka paliwanag Sir, sir. Lalo. Sige ka na lang paliwanag. Lintik naman to, ma'am. Ako naawa ko. Nagtuturuan kayo. Makinig ka. National ka. Who's subservient? National law or local laws? National. Okay. Nasaan ka nakaupo? Nasaan ka? Lokal ka or national? National. Okay. Now, shut up and just simply follow what I'm saying. Babalikan kita sa susunod na araw. Kikilos kami ngayon. Tandaan, kaya kong tumawag, bumisita sa Department Secretary para ipatawag yun at kaya ko rin tawagin ng gobernador, ng DILG, para gawin to. Kasi naninilbihan kayo sa tao, wag kayo puro palusot, puro paliwanag. Nakikita ko si paliwanag ngayon, the case of Golda Farm Piggery in Madela, Quirino, as textbook example of bureaucratic inefficiency in the Philippine local governance. What should be a straightforward public health issue has dragged on due to overlapping jurisdiction, legal loopholes, institutional delays. The jurisdictional loopholes, ECC, sa inyo po yan, SHIELD. A major source of inefficiency in how national governmental clearances can be used by business owners to delay local enforcement. The bottleneck! Kung saan, even though the Madela local government unit and its residents are once suffering from the foul odor, the LGU felt legally restricted from enforcing immediate shutdown because the farm held National Environmental Compliance Certificate, ECC R2, R02-1710-0018 issued by DNR EMB. Ano masasabi mo? Inefficient daw kayo, bureaucracia. Sige, bibitagin kita pag nagpalusot ka pa. Try me. Wala na akong comments. Wala ka ng comment. Shut up! Do your job, babalikan kita. Kasi kung hindi, pwede ka masampan ng kaso sa ombudsman. That is negligence. That is graft. Pwede kang may reklamo sa sinasabing, civil service. Because that basically, you are not doing anything about it. You're a government official. Sa pagkakaroon po ng hindi pagkakasundo nasyonal at saka po ng mga batas lokal, maliwanag naman po na meron tayong tinatawag na hierarchy of laws. Ibig sabihin, yung mga batas nasyonal magkakaroon po ng pangunahing pagpapatupad kesa sa mga batas lokal. Ang mga tungkuling itinatak batas nasyonal, kailangan yun ang unahing gampanan, tuparin. Hindi po yung na mga batas sa lokal. Ano po ang kahulugan nito dito po sa isyong ito? Tama po yung inyong pagpapahayag, ang ECC o yung pagpapalabas ng Environmental Clearance Certificate ng karapatan o tungkulin ng DNR mula
nasyonal at dapat po pinatutupad nila yon. At yan po ay natawag nating pribilehyo, yan po ang environment certificate na pwede nilang bawiin kung nagkako ng paglabag sa kalusugan, sa kagandahang pamumuhay ng ating mga kababayan. Pwede ba? Saan po pwedeng ireklamo yung mga ito? Pwede ba sa civil service? Pwede ba sa ombudsman na sabay-sabay para medyo pag ito yung grade negligence na to, it could fall into graft? Is it? Pagka po ganyan ang sitwasyon, ang sinasabi po ng ating una at ng Republic Act 6713, pareho pong batas yan sa mga opisyalis ng gobyerno, magsasabay po ang dalawang kasong administratibo at kasong kriminal laban opisyalis ng gobyerno na hindi gumaganap ng kanilang Ginoong Ben Tulfo. So ibig sabihin, pwede po silang ng kaso administratibo para sila ay masuspend o matanggal sa tungkulin at kasabay nito o pwede rin po silang makasuhang kriminal upang mapakulong pagka po napatunayan talagang nagkaroon sila ng pagpapabaya o di kaya pagwawalang bahala sa kanilang mga tungkuling sinumpaan bilang opisyal ng gobyerno. Dahil ang reklamo po ng sambayanan kailangang aktuhan, sabi ng 6713, well, nasa kapangyarihan po ng gobernador na magpatawag ng sino mang opisyalis, kahit po opisyalis ng pamaraan nasyonal, national government offices, lalo na kung apektado ay yung nasasakupan ng gobernador sa kanyang lalawigan. At the same time, pwede mag-issue ng suspension din ang gobernador sa mayor dito sa parte natin sa karatig ng Metro Manila na nakita ko isang gobernador, pinatawag yung mayor, gawa nga nagkaroon ng problema doon sa sinasabi nating ibang bagay din sa agri, ito, ganito rin. Pwedeng gawin to rito. Ipapatawag niya at yan, may recommendation for suspension, ipapasok na rin pati yung ombudsman. Tama po. At mabuti nga po yung sabay-sabay na pagkilos Ginoong Ben Tulfo, nakikita talaga na binabaliwala ng mga nasa babang pamahalaan yung kanilang kulin, lalo na may mga reklamo ang taong bayan. Hindi po pwede baliwalain ang reklamo ng taong bayan. Based on the records na kasalukuyan available to dun sa sinasabing Bureau of Animal Industry, Golda Farm Piggery does not appear to be registered with the Bureau of Animal Industry as commercial swine farm. The determination of violations arising from excessive odor emissions, environmental nuisance, improper waste disposal, or non-compliance with the environmental standards is within the regulatory and enforcement jurisdiction of the Department of Environment and Natural Resources and where applicable, the concerned local government unit. Sinlinaw ng sikat ng araw. Sinubukan makipag-ugnayan ng Pambansang Sumbungan Help Desk sa may-ari ng Golda Farm Piggery pero hindi ito sumasagot. Anumang text, tawag, Pambansang Sumbungan Help Desk. Bakit? Ay, naku, siguro kinakabang. Yung mga singit nila nagpapapawis na. Magantay lang po muna kayo. May mga susunod na hakbang na po kaming gagawin. Kapag hindi, makikita niyo po kami sa lugar ninyo. Itagaan niyo sa bato. Salamat sir sa pag-aaruga mo sa problema namin. Hindi po tayo nagbo-bossing-bossing. Ang taong bayan ang may kapangyarihan na pinagsisilbihan ng pamahalaan. Wala tayo sa sosyalismo na ang sosyalismo, ang gobyerno ang nag-aalaga sa taong bayan. Nagpapakain lahat. Meron tayo niyan, socialize. Pero demokrasya pa rin tayo. Ang kapangyarihan ng taong humalal na mga tao, kung sinong ilalagay nila. Kapangyarihan ng taong bayan, kaya kayo, makapangyarihan kayo. Okay, mga nandyan. Hindi kayo mga utos-utusan ng itong mga hinalal ninyo, inaprubahan ninyo maging mayor ninyo, gobernador ninyo. Hindi sila pwede maging boss-bossan dyan. Kaya tayo, niyayanig natin, binubulabog natin sila dahil sila ang nagtatrabaho para sa tao. Hindi yung mga tao manikluhod, luluhod sa kanila, humihingi ng parang awa doon sa perwisyong dinulot na sa inyo. Parang medyo natakot na kayo, pero kinakabahan yung isa si Lola doon, ang gumagano na sa puso nyo. Relax. Babalikan natin sila. Babalik kami sa inyo. Ginawa namin muna, may part 3 to. Part 2 tayo, meron pang part 3. Hindi kami bibitiw. Okay? Thank you. Asahan nyo, magtatrabaho kami ngayon. Okay? Diyan lang po kayo. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk.